Alam mo yung pakiramdam once ma-observe mo kung paano ang lahat ay may kanya-kanyang bahagi sa iglesia. Mapapaisip ka na ang dami talagang ginagawang mabuti ng Lord. Ramdam talaga yung galaw ng pagmamahal niya sa lahat ng paraan. It's not really about the place, but it is still a home I want to care for dahil dito ako pinapalago ng Panginoon. Kaya, paano pa nga ba ako makakatulong sa burden para sa tahanang to? Meron tayong kapatirang bayanihan. It's our pledges every first Sunday of the month saved for our worship center's financial burdens. Para kay Lord at sa gawain niya to. After all, our giving should always be because we love the Lord Jesus. Kaya maliit man o malaki ang ating maibigay, kung lahat ay nagtutulungan, ito ay magiging makabuluhan. Join us in giving every first Sunday. Bayanihan tayo para kay Lord at sa kanyang iglesia. Magandang umaga po sa inyong lahat. Patuloy po tayong sa series sa 7 churches dahil ito po ang pinagagawa ng Panginoon sa atin at sa akin na bilang tanda po na tayo ay nasa manghuling araw, para sa akin po, huling babala na po ito ng Panginoon sa bawat isa. Ulitin ko, ang 7 churches ay 7 habili ng Panginoon upang masalamin natin ang ating sarili. Kaya 7 po ito. Ang ibig sabihin ng 7 ay ang pangkalahatan ng kapanahunan ng layunin ng Diyos, hindi lamang sa bawat iglesia, kundi sa bawat kapanahunan at ikatlo sa bawat individual. Kaya sabi ko sa inyo, sa 7 churches na ito, lahat tayo tatamaan. Pero pag tinamaan tayo, ang sabi ng Panginoon, ang may pakinig ay pakinggan kung ano ang sinasabi ng Espiritu Santo. Kaya ang summary po ngayon, na ating pong ika-4 na church ay ang Thyatira. Thyatira. Ang Thyatira po ay isang church nung panahon ni Juan, nung siya po'y matandaan na, pero ito ay kahit sa ating panahon ay mensahe pa rin ito ng Panginoon. Dahil noon, ang mga ugali ng lumang churches ay ganoon din ang ugali ng mga bagong church, kaya tinutuwid tayo ng Panginoon. Nung unang church, ang Ephesus, pinag-aralan natin ng Panginoon sa kanyang salita, sabi ng Panginoong Hesus, I know your work. Alam ko ang inyong mabubuting gawa. Ang problema, hindi na ninyo ako mahal. Yun ang problema. Yung una po, mababait, masisipag, pero yung kanilang mabubuting gawa ay hindi bunga ng pag-ibig kay Kristo. Kaya itinuwid ng Panginoon ng Ephesus, dapat kaya kayo gumagawa ng mabuti dahil mahal ninyo ako. Kalawa, ang Smyrna naman, sabi ng Panginoon, I know your suffering. Alam ko ang pinagdurusang pinagdadaanan ninyo. Pero sabi ng Panginoon, magpatuloy kayo kahit kayo nagdurusa, sapagkat habang kayo nagdurusa, para kayong pabango. Yung Smyrna ay kinuha sa word na mira, na habang ito'y dinidikdik, na puno ng kahoy, ng bark ng puno, habang dinidikdik, ito ay bumabango. So yung Smyrna, ang mga Kristiyano rito ay bumabango, gumaganda ang buhay habang sila ay nagdurusa alang-alang sa Panginoon. At yung ikatlo po, noong nakaraang linggo, tinalakay natin ang Pergamum. Ang Pergamum naman, Pergamum ay sinabi ng Panginoon, alam ko kung saan ka nakatira. Teritoryo ni Satan ang iyong lugar. Huwag ka makikipagkompromiso. Kaya doon, pinagalitan sila ng Panginoon dahil kahit ang church ay meron silang doktrina ni Balaam at doktrina po ni Nicolaitans. Pinag-aralan natin nakaraang linggo po yun. At ngayon naman ay kapat na church. Sa akin, kilalang-kilala ninyo ang church na ito. The church in Thyatira. Ang Thyatira church ay the Jezebel church. Isang church po ito ni Jezebel. Patin po niyo, yung sa Pergamum, church po ni Balaam. May kaugnayan sa buhay ng mga lumang tipan na sila po ay doktrina ni Balaam at Nicolaitans. Ito naman, doktrina ni Jezebel. Si Jezebel po, ayon po sa mga Bible scholars, siya po ang pinakasalbahing babae sa lumang tipan. Grabe. Ang problema, nasa lumang tipan siya, pero hanggang sa bagong tipan,
Gumagana pa rin siya, umiiral siya. Pinapasok niya ang church ng Panginoong Hesus para sirain ang buhay ng mga Kristiyano. Magugulat po kayo. Kaya dito maalala ho ninyo, sa Book of Acts chapter 16, ang isa sa miyembro rito na na-convert, na taga Thyatira, ay ang pangalan ay si Lydia. Si Lydia po ay na-convert sa ministeryo ni San Pablo according to Acts chapter 16. Si Lydia ay dati ho siyang taga Thyatira, meron po siyang doktrina ni Jezebel. Pero dahil siya po ay sumampalataya, siya po ay nakawala at siya po ay naging manggagawa ni San Pablo. Yan po. Kaya dito po, kung meron kayong Biblia, basahin natin ang Revelation chapter 2, verse 18 and follow. Medyo mahaba pero sikapin natin matapos po ito. Babasahin ko sa English, papaliwanag ko po sa Tagalog. Kasi po, may kahalong doktrina po ito. Kaya i-Englishin ko po sa inyo. So Revelation chapter 2, verse 18, starting verse 18 and following. And to the, ang angel po, ibig sabihin, messenger. Maaring anghel, maaring pastor, maaring propeta. And to the angel of the church in Thyatira, write, ito na pinasasabi ng Panginoon sa atin, the words of the Son of God, siyempre alam na natin yun, ang Panginoong Hesus, ang anak ng Diyos, who has eyes like a flame of fire, and whose teeth are like burnished bronze. Verse 19, I know your works. Yan, uli. I know your works, your love and faith and service and patient endurance, and that your latter works exceed the first. So, medyo malago-lago siya ng konti. Pero meron siyang problema. Maling doktrina. Sabi sa inyo, ang doktrina importante. Kahit gaano ka kabait, gaano ka hahusay ang iyong trabaho, pag mali ang doktrina mo, mali pa rin ang iyong buhay. Verse 20, but I have this against you, that you tolerate that woman Jezebel. Ibig sabihin ng tolerate, kinukonsinti mo, sinasang-ayunan mo. Kinamumuhian ito. Remember in the last Sunday, gusto ng Diyos, lahat ng kinamumuhian niya, kamuhian din natin. Lahat ng iniibig ng Diyos, iibigin din natin. Kaya sabi niya, I have this against you, that you tolerate that woman Jezebel, who calls herself a prophetess. Ang tawag niya sa sarili niya ay propetang babae. Kaya pinasok niya ang church, ng Christian church, who calls herself a prophetess and is teaching and seducing my servant to practice sexual immorality. Sa ibang lingwahe po ay fornication. And to eat food sacrificed to idols. Mamaya papaliwanag ko sa inyo kung bakit pumasok dito ang fornication dahil may kaugnayan po ito sa relasyon ng Christian sa Panginoong Hesus. Verse 21, ito ang kagandahan sa Panginoon. I gave her time to repent. Okay, magsisi ka. But she refuses to repent of her sexual immorality. She refused to repent of her fornication. Verse 22, behold, ayaw magsisi. Ito, I will throw her into the sickbed, those who commit adultery with her, and I will throw into great tribulation. Ito, church ito Sabi natin, lahat ng church kasama sa rapture. Hindi. Itong ayaw magsisi, hindi sila kasama sa rapture, dadana sila ng great tribulation sa loob ng 7 taon. Malapit na ho ang great tribulation. Kaya ito, tamang-tama, warning na po ito ng Panginoon sa church. Okay? I will throw into great tribulation unless, meron naman unless, maliban, unless they repent of her works. And I will strike her children dead, and all the churches will know that I am he who searches the mind and heart. And I will give to each of you as your work deserve. But to the rest of you in Thyatira, yung ibang nasa church ng Thyatira, pero hindi naman sumasamba kay Jezebel, okay naman kayo. Who do not hold this teaching, who have not learned what some call the deep things of Satan, to you I say, do not lay on your hands any other burden, only hold fast what you have until I come. The one who conquers and who keeps my works until the end, to him I will give authority over the nation.
Verse 27, and he will rule them with a rod of iron as when earthen pots are broken in pieces, even as I myself have received authority from my Father, and I will give him the morning star. Yan ang reward. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Let us please bow down in prayer. Heavenly Father, we simply ask you to bless your word as we use your word in your holy name, that I, humble servant, might proclaim your message according to your own heart, in the spirit of truth, in the spirit of love, yet in the spirit of power. Help me, O Lord, that I might do your will. This I pray in the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Madalian po. Ang Thyatira po ay magkakatabi po sila sa lugar ng Turkey nung panahon nila, nung mga 190 BC. At ito po ay magkakatabi po sila ng Pergamum. At ito po ay isang lugar din na sinakop ng Roman Empire. Ang kanilang gobyerno ron ay Roma, according to Acts chapter 16. At doon, ipinakita ho una ang larawan ng Panginoon. Sino ang nagsasalita? Ano pinasasabi niya? Ang pangalan daw po niya ay Son of God, anak ng Diyos. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. When the church in Thyatira heard the name Son of God, they would be reminded that Christ has an ultimate authority in the world which is hostile to Him. In Matthew 28, verse 18, Jesus said, all authority in heaven and earth has been given unto me. Go ye therefore and preach the gospel to all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Making disciples, sabi ni Lord. So yun po, at siya na nagsasalita, ang anak ng Diyos, meron siyang mata na nagliliyab at ang kanyang paa ay katulad ng burnished bronze. Noon, yun po ang ang burning bronze, it symbolizes judgment. Yan. So, ang flaming fire naman ay ang mata ng Diyos na nakakakita ng lahat. Di ba? Sabi ng Jeremiah chapter 16, verse 17, for my eyes are on their ways, and they are not hidden from my face, nor is their iniquity hidden from my eyes. Kitang-kita ng Diyos lahat ng ating ginagawa. Kahit tinatago natin, wala daw po tayong maitatago sa Diyos. Kita-kita. Ngayon, in other time, ang sinyalis sa mga tao, nakikita kita. Hebrews chapter 4, verse 13, and there is no creature hidden from His sight, but all things are naked and open to the eyes of Him to whom we must give account. So nakikita ng Panginoon lahat ng ating ginagawa, hindi lang ginagawa, nakikita ng Panginoon ang motibo ng mga bagay kaya kung ano, bakit natin ginagawa, even our hearts, di ba? Hebrews chapter 4 verse 12. Ang salita ng Diyos ay tumatagos sa kaluluwa at espiritu, maging sa butot kasukasuan. So ito po ang sinasabi ng Panginoon. Jesus said that this church was to be commended. Meron naman siyang mabuting bagay eh. Kasi ganun si Lord eh, patas siya. Ito yung mabuti sa iyo, ito yung masama sa iyo. Yeah, okay. Ano yung mga mabuti sa Thyatira? They were loving church. Mapagmahal naman sila. Sige, para fail. Mapagmahal naman sila mga Kristiyano. Pangalawa, they were serving the church. Matulungin naman sila sa kapwa eh. So okay pa rin. Ikatlo, they were faithful to their churches. Ang problema nila, faithful sila sa church, they're not faithful to our Lord Jesus. Kasi minsan yun ang problema ng Christian eh. Masyadong sarado sa simbahan o sa church, pero hindi sarado sa Panginoong Hesus. Friends, dapat ang ating katapatan ay sa Panginoong Hesus. Number 4, they were a growing church. Marami sila. Ito ang maganda rito. Marami sila. Napakarami nilang miyembro. Ang problema, pinakita rito ng Panginoon. Nevertheless, sa verse 20. Nevertheless, I have a few things against you. So, okay, may mga mabuti yung ginawa. Ito naman ang mga pangit sa inyo, sabi ng Panginoon. Because you allowed that woman Jezebel, who calls herself a prophetess.
Nakialam na ho yung babaeng ito. Remember us, it is a symbol kasi New Testament po ito eh. Yung Jezebel, matagal na pong patay ito sa Old Testament. Asawa po ito ni King Ahab na pinapapatay lahat ng propeta ng Diyos. Pinakasalbahe po siyang babae sa lumang tipan. Pero kahit patay na, yung espiritu niya nanggugulo pa rin sa church ng Panginoon. Because you allowed that woman Jezebel, who calls herself a prophetess, to teach and seduce my servants to commit sexual immorality and to eat things sacrificed to idol. Ibig sabihin, tinuturuan niya ang aking mga taong sumamba sa Diyos-Diyosan. Yeah. Kaya pinasok niya yung church. Kaya may church na idolatry. Sino nagturo? Si Jezebel. Mamaya, papakita natin. Sino kayang babaeng ito? Meron ba kayong clue? Sino babaeng ito? Tagal ko na ho ito binabasa eh. Una, bago natin tignan kung sino yung babaeng ito, what is a prophet? A prophet, in the simplest definition of a prophet, is one who speaks for God. Siya ang nagsasalita ng salita ng Diyos. This can either be foretelling of the future or foretelling the Word of God. Yung babaeng ito ay nakikialam at gusto niyang mamagitan sa Diyos at sa tao. Nakikialam. Hindi naman siya binigyan ng Diyos ng karapatang mamagitan sa Diyos at sa tao. Kasi ayon sa 2 Timothy chapter 1, I think, verse 5, chapter 2, verse 5, iisa lang ang tagapamagitan sa Diyos at sa tao. There is only one mediator between God and man, the man, Christ Jesus. Wala nang iba. Walang pwedeng mamagitan sa Diyos at sa tao liban kay Jesucristong Panginoon. Hindi ako may sabi niyan, the Bible told us. At yung po natin paniniwalaan. Pero yung babaeng ito nakikialam. Hindi, sa akin kayo lumapit. Akong bahala sa inyo. Ilalakad ko kayo sa Diyos. Ilalakad ko kayo kay Jesus. Ilalakad ko kayo. Malakas ako eh. Kaya galit na galit. That is the spirit of Jezebel. A false prophet has ibig sabihin, napasukan sila ng false prophetess. Has misled authority which does not come from God. Kaya ano siya, kulto. At ito ho yung problema. Ang church na, kaya maraming church po sa iba't ibang kapanahunan, napasok po ng mga kulto. Pero meron din naman totoo sa loob, pero yung mga totoo, umaalis. Kasi alam nila, mali. Kasi binabasa nila ang Bible. Pero pag hindi ka nagbasa ng Bible, maloloko ka, mauuto ka talaga ni Jezebel. Diba? That's why Thyatira was a growing big church, thriving church filled with love, faithfulness, but they were rotten, bulok sila sa panloob dahil sinusunod nila ang maling doktrina. Kaya sabi ko sa inyo, doctrine is very important. Pag hindi mo alam ang doktrina mo, maliligaw ka ng landas. Pag naligaw ka ng landas, pati buhay mo, mali. Kaya nag-aaral po tayo ng doctrine dito every Thursday. The systematic theology about God, Trinity, Christology, ecclesiology, and so on and so forth. So we read in verse 20 that it led people to practice fornication. Bakit? Anong kinalaman ito? She teaches the people to worship in idolatry. She take away the heart of men towards God and Jesus and to eat food sacrificed to idols. Tinuturuan niya ang mga tao sa simbahan itong sumamba sa Diyos-Diyosan. Why? Bakit may fornication? Di ba? Kasi ito ho, fornication po ito. Kasi ito ho ang lagay ng church sa Panginoon. Sabi ni Pablo sa Corinthians, tayo po ay kasintahan ng Panginoon as of now. Pag ikaw ay kasintahan ng Panginoon at sumamba ka sa ibang Diyos-Diyosan, ang tawag sa iyo ay mangangalunya or fornicator. Di ba? Alam niyo yan eh. Lalo na sa mga mag-asawa, dapat ang katapatan mo sa asawa mo lang. Pag nakisama ka sa ibang babae o sa ibang lalaki, ang tawag sa iyo ay mangangalunya.
Yun ang turing ng... Kaya ang Panginoon gusto niya, lahat ng Christian, sa Kanya lang nakatutok. Siya lang ang dapat sambahin. Pag meron ka ng sindamang iba, ang tawag sa iyo ng Panginoon, ikaw fornicator ka, mangangalunya ka, adulterer ka. Bakit? Kung sino-sino sinasamba mo, ako lang ang dapat mong sambahin. Dahil ako nagmamahal sa iyo, ako ang tumubos sa iyong kaluluwa, ako lumikha sa iyo, ako umibig sa iyo, tapos iba ang mamahalin mo. Gagalit na ho ang Panginoon dito. Kaya sabi niya, kayo, mangangalunya kayo. Dahil yung Jezebel, nilalayo niya ang mga tao sa puso ng Diyos. Nilalapit niya ang mga tao sa Kanya. Inaagaw niya. That is the spirit of Jezebel. Naintindihan niyo na po ba? Siguro si Maria yun. Buti na lang, hindi po tayo naka-live. Medyo masakit po ang preaching na ito. Tatamaan po talaga. Because majority of the Filipinos are Catholic. I don't care. Sabi nila, Pastor, kung sabihin baka masaktan. I do not care. Nasa end time na ho tayo. Kaya itong kagandahan ng series Pag naka-series ho tayo, sasagasain natin lahat yan. Lahat ng salita ng Diyos sasabihin natin. Wala tayong iiwasan. Dahil dapat tapat tayo sa salita ng Panginoon. Kaya naalala ho ninyo yung Fatima nagpakita noon, matagal na. Yung tao, inaalis niya sa Panginoon, sa akin kayo lumapit. Please pray to me, pray the rosary. Sa kanya na ho, hindi na ho sa Diyos. By the way, I'm talking about the fake Mary. Yung nagpakitang Maria doon sa Italy, hindi po totoong Maria yon. How do you know? Because in the Bible, in the book of John chapter 2, yung tinig na Maria, nabasa ko sa John chapter 2, doon sa isang kasalan. Ang sabi ni Maria, lahat ng sasabihin ni Jesus, sundin ninyo. That is, yun ang yung totoong Maria nasa langit. Mabait ko yung totoong Maria. Kaya ang sabi niya sa handaan, lahat ng sasabihin ni Jesus, sundin ninyo. Yung nagpakitang Maria sa Italy, iba. Ako ang inyong sundin. Iba na. Please pray to me. Pray the rosary. Sabi ko, hindi. Bakit may pinalalapit niya ang tao sa kanya? Bakit hindi niya pinapalapit ang tao kay Jesus? Yung totoong Maria, pinapalapit niya ang mga tao kay Jesus. Ito ayaw. Kaya that is the spirit of Jezebel. Basahin natin si Pablo. Galatians chapter 1, verse 6. Nagtataka ako kung bakit kay dali ninyong tumalikod sa Diyos na tumawag sa inyo sa pamamagitan ng kagandahang loob ni Kristo. At kayo'y bumaling agad sa ibang magandang balita. Ibang Biblia ang binabasa ninyo. Ang totoo'y wala namang ibang magandang balita. Kaya nga lamang may mga nanggugulo sa inyo at nagsisikap baguhin ang magandang balita ni Kristo. Ito na, si Jezebel nanggugulo. Pinasok niya siya. Paano nanggugulo siya? Sabi ni Pablo, ito. Verse 8. Subalit, parusahan nawa ng Diyos ang sinumang maging kami o isang anghel man mula sa langit na mangaral sa inyo ng magandang balita na kakaiba sa pinapangaral namin. Friends, sa English yung mas mabigat ito. Sa English, hindi lamang parusahan. Sa English, in verse 8, curse is he. Sumpain ang sinumang mangaral sa inyo ng kakaibang ibanghelyo liban sa ipinangaral namin. Sabi ni Pablo. Inulit na naman, verse 9. Sinasabi namin ito sa inyo, inuulit ko ngayon. Curse or sumpain nawa ng Diyos ang sino mang mangaral sa inyo ng magandang balita na naiiba sa tinanggap ninyo. Kaya nakakatakot mag-preach ng ibang ibanghelyo. May sumpa. Si Pablo na yun Kasi alam ni Pablo, pag alis niya, darating po ang mga espiritu ni Jezebel. Ibang Jesus, ibang ebanghelyo. Ilalayo nila ang puso ng tao sa Diyos at ilalapit sa kanila. Sabi nga niya, hindi lang kami. Kung meron man iba sa amin, kasama yung sarili niya. Kahit isang anghel pa ang magpakita sa inyo at ipangaral ng ibang ebanghelyo, pakasumpain niyo siya. Sabi po ni Pablo. Yun po yung anointing ng Holy Spirit po may sabi nun. Kaya pag nag-preach ng ibang, madali lang makita
Kahit anong church kayong umatin, kapag hindi si Kristo ang sentro, pag hindi Biblia ang sentro, that is kulto. Kulto na ho yun. Sumpain nyo na, umalis na ho kayo ron. Dapat si Jesus lang ang bida. Kasi siya po ang Diyos eh. Okay? Sabi ho yun. Inaagaw niya ang pagsamba sa Diyos para sa Kanya. Kaya ako kitang-kita ko ang difference. Yung ibang tao kasi hindi nila nababasa Biblia. Hindi, para kay Maria, para naman si Maria, mas malakas siya kay Jesus. Hindi ho yun, walang palakasan sa Diyos eh. Yung totoong Maria nasa langit. Yung nagpapakitang Maria, hindi ho totoo yun. Peke, si Satan po yun. Niloloko ang mga tao. Yun ang espiritu ni Jezebel na tinutukoy ni Apostle John. Tuloy natin. Grabe, no? The name Jezebel conjures up through a very seductive woman using her flair to entice men into her bed. Tinutukso niya. Hinihimok niya ang mga taong sa kanya lumapit. Kung gusto niyo makita ang buhay ni Jezebel, nasa 1 King chapter 17 ho yun. Si Jezebel, siya po ay reyna ho ng Israel noon, asawa po ni King Ahaz. And then, her husband, the heart of Israel, inagaw niya ang puso ng mga Hudyo para ho sa kanya at pagsamba kay Baal. Her first official act, as recorded in Scripture, was to kill prophet of the Lord. Pinapatay niya ang maraming propeta ng Diyos. Si Queen Jezebel. Kita ho niyo ang similarities. Nung Jezebel na lumang tipan at nung Jezebel ng bagong tipan. Sabi ko, tagal na nitong patay, bakit hanggang ngayon nanggugulo pa rin? Yung espiritu ho niya, si Satan. Inaakit niya ang mga taong lumapit sa kanya. Come to me, pray the rosary. Yung mga tao na uto-uto. Sa halip na kay Jesus lumalapit po sa babaeng ito. At unti-unting nilalayo nila ang puso ng tao kay Jesus. Sa kanya na lang. Ito ang mga parusa kasi may kahihinatnan eh. Di ba? Jezebel and Elijah proclaiming the truth about God. Si Elijah po, nangangaral ng salita, pero ayaw pong magsisi ni Jezebel. To her followers, there are warning about being cast into the great tribulation. Sabi ng Panginoon, magsisi ka, Jezebel, yung mga tao ninyo, pag hindi nyo pinasisiyan ang pagsamba ninyo sa Kanya, dadanas kayo sa great tribulation. Hindi, no? Ito ho, maprangkahan na ho tayo. Malibang ang tao ay ma-born again, hindi siya papanik sa langit. Born again. Hindi ako may sabi niyan, si Lord. Read John chapter 3. Kinakailangan ang tao maipanganak na maguli. Bakit? Kasi yung unang kapanganakan ng tao, mali, makasalanan. Sabi ni Nicodemus, di gayon, babalik ako sa sinapupunan ng nanay ko. Hindi na pwede, matanda ka na eh. Kasi lahat ng taong pinapanganak, may lahi na ho ng kasalanan mula kay Eva at kay Adan. So, 2 beses, kinakailangan ko ang unang kapanganakan mo, impyerno ka, makasalanan, dapat maipanganak ka na maguli sa Espiritu. Para hindi ka na mamatay sa ikalawang kamatayan, Revelation chapter 21. Kasi dalawa ho yan eh. Pinanganak ang taong makasalanan. Anong solusyon? Gumawa ng solusyon ng Panginoon. You must be born again. It is a must. Kinakailangan. You must be born again. Maipanganak. Dapat maipanganak ka na maguli. Bakit? Kasi pag hindi ka na ipanganak na maguli, mamamatay ka sa ikalawang kamatayan. Ikalawang kamatayan, ayon sa Revelation chapter 20 and 21, ay impyerno. Kaya kapag ang tao ay naipanganak na maguli, na born again, hindi na siya pupunta sa impyerno. Pero pag ang tao hindi na born again, pupunta siya sa impyerno. 2 beses ang kapanganakan, 2 beses ang kamatayan. Yung unang kamatayan, physical, ililibing ka. Yung ikalawang kamatayan, impyerno. So anong gusto mo? Mamili ka. 2 beses kang mamatay,
o 2 beses ka ipapanganak. Pag 2 beses ka pinanganak, na born again ka, 1 beses ka lang mamamatay, physical. Kung magra-rapture nga, hindi ka na mamamatay. Pero pag ikaw ay na-born again, 2 beses na sa kaharian ng Diyos, sa kapangyarihan ng Holy Spirit, hindi ka na mamamatay ng 2 kamatayan. Di ba? John chapter 11, sabi ni Lord, ang sino mang sasampalataya sa akin ay hindi na muling mamamatay. Yun ang ibig sabihin. No? Hindi na siya pupunta sa impyerno. Ito, warning ni Lord sa church na ito. Kayo na sumusunod sa doktrina ni Jezebel, pag hindi kayo nagsisi, dadanas kayo sa matinding kapighatian. Yan, yung Great Tribulation. Indeed, basahin natin ang verse 22. Indeed, I will cast her into a sick bed, and those who commit adultery with her into great tribulation. Ibig sabihin, ang Katoliko dadaan sa Great Tribulation. Nasabi ko na sa inyo, prangkahan. Unless, yung unless, ito, karamihan po sa atin galing sa Ako galing din po ako ron. Pero sabi nila, unless they repent of their, pinagsisihan ko na po yun. Kasi noon, hindi ko pa ho alam yun. Noong hindi pa ako Christian, si Mary po ang paborito kong lapitan pag ako nagdadasal. Kasi ang ganda eh. Makalaman. Pero na-born again ako, sabi ko, Lord, bakit ngayon lang kita nakilala, Panginoon? Ikaw pala talaga ang tumubos at lumikha sa akin at umibig ng gayon na lang. Magmula noon, kinalimutan ko na si Jezebel. Kay Jesus na. Unless they repent of their deeds. Verse 23, I will kill her children with death, and all the churches shall know that I am he who searches the minds and the heart. And I will give to each one of you according to your work. Great Tribulation. According to John MacArthur, kasi binasa ko rin po yung mga commentaries nila, John MacArthur, nila Sproul, tinignan ko, pareho po kami. Pareho kami ng perspective. Ito nga yung Thyatira. Ito yung RC. Kaya sabi niya, the meaning of Thyatira, according to John MacArthur, is a perpetual sacrifice. Araw-araw naghahandog. Samantalang Hebrews chapter 9, verse 28, naghandog ang Panginoong Hesus once and for all. Para sa katubusan ng ating mga kasalanan. Now, how can we tell whether a teaching or a doctrine is from God or from Jezebel? Dali lang malaman eh. Paano malalaman kung doktrina ng church na ating inaatinan ay doktrina ng Diyos o doktrina ni Jezebel? Kasi yung nakalagay sa Revelation. First, Jezebel doctrines teach that something evil can be good. Tinuturo niya, sa lahat, kahit masama yan, may mapupulot ka rin mabuti. Tindi, grabe. For example, homosexual marriage. Sabi nila, it's okay as long as they are based on love. Basta't may pag-ibig, okay yan. Kahit homosexual yan. Pero kay Lord, ayaw niya ng gano'n. Seeking after material possession. Tinuturuan niya ang tao na ang hanapin, hindi ang kaharian ng Diyos. Ang hanapin mo kung paano kayo yayaman. Yan. Kasi gusto ni Lord, ipagpalain ka. Grabe. Pero sa ating Christian friends, ang pagpapala ng totoo ng Diyos sa atin ay si Jesus mismo. The Lord is my shepherd, I shall not want. Psalms chapter 23. Yun ho. Yung ibang tao sa Jezebel doctrine, ang hinahanap nilang pagpapala, pera, kayamanan, kalusugan. Pero sa totoong Christian, Ama, pinagpala nyo na po ako ng todo nang ibigay ninyo ang pinakamamahal yung anak na si Jesus. Para sa akin, yun ang ibig sabihin na, the Lord Jesus is my shepherd, I shall not want. Siya na ang fullness of the blessing. Nasa Kanya na lahat. Pero itong Jezebel, pinapahanap, dapat yayaman ka. Sabi nila, doing away with the Bible is okay. Kahit nung basahin ng Biblia, sabi nila, as long na nananalangin ka naman sa Diyos. Hindi. No? Kasi ho, ang doctrine ni Jezebel, mas mahalaga daw po ang tradisyon kaysa sa Bible. Alam niyo yan. Tinuro ho yan sa amin noon. Grabe. Mas matimbang daw po ang tradisyon. Kaya ang buhay po ng Thyatira
ay isang buhay na nagmula sa tradisyon. Tradisyon ni Jezebel. Tayo nga, sinisira na ho natin mga maling tradisyon. Yung Pilipinas lang. Nung nakaraang 2 linggo, nagbabaha. Andun, nagpo-procession pa rin kay Jezebel. Why? Hindi namin pwedeng baliin to. Tradisyon na namin to eh. Kaya, sige, ayaw niyo magsisi. Dadaan kayo sa Great Tribulation. They replaced the Bible with tradition. Pero sa ating Christian, mas mahalaga ang Bible kasi ang Bible ay salita ng Diyos kaysa tradition. Sa kanila, doktrina ni Jezebel, mas mahalaga ang tradition kaysa Bible. Sino ba yan? Ang Biblia, salita na ng Diyos yan, ang pinakamataas na ho yan. Si Lord Jesus na nga po ito eh. Saan yung logos? Saan yung salita? Sa simula ay ang salita ay sumasa Diyos, ang salita ay nagkatawang tao, ang salita ay Diyos. Mas mahalaga pa ba ang tradisyon kaysa sa Diyos? Yun ang doctrine of Jezebel. All these are evil but seems to be good para sa kanila. Kaya winarningan sila ni Pablo sa Acts chapter 20, verse 29. Sabi ni Pablo, I know that after I leave, savage wolves will come in among you and will not spare the flock. Verse 30. Even from your own numbers, men will arise and distort the truth in order to draw away disciples after them. Nilalayo nila ang puso ng tao sa Diyos para sa kanila sumunod. Verse 31. So be on your guard. Remember that for 3 years I have never stopped warning each of you, night and day, with tears. Acts chapter 20, verse 29 to 31. Alam ni Pablo yan, pag alis ko, lulusubin kayo ng mga bulaang propeta. Ilalayo nila ang puso ninyo sa Panginoong Hesus. Kaya't mag-ingat. Nag-warning na nga po rito. That's why the doctrine of Jezebel hates God's word. Kinamumuhian nila ang salita ng Diyos. Third, the doctrine of Jezebel deludes people completely that they are right. Niloloko nila yung tao na tama sila. Friends, ang ibang akala may tinatago ang Diyos sa atin. Sa totoo lang, walang tinatago ang Diyos sa atin, kundi ipinapahayag ng Diyos sa atin ang lahat ng katotohanan sa pamamagitan ni Jesus. God reveals us to us. Di ba? 2 Timothy chapter 3, verse 16. All Scripture, lahat na nakasulat sa Biblia, 66 books, is God-breathed. Hiningahan ng Diyos, inspired by the Holy Spirit. At ang gamit nito, it is useful for teaching, for rebuking, for correcting, and training in righteousness. Why? So that the man of God may be thoroughly equipped with every good work. 2 Timothy chapter 3, verse 16. Yan. Tayo ho ba, chinecheck natin ang sinasabi ng ating pastor sa Biblia? O lagi na lang tayo nakikinig ng ating... Ako gusto ko ho yung taga-Berean Christian. Kasi yung ibang tao sa church, kung ano sabihin ng pastor, yun na yun. Hindi mo lang nila, tika mo na, tama ba si pastor doon? Baka mali yung sinasabi ni Pastor Godia. Yung Berean Church, sa Book of Acts chapter 17, verse 10, basahin natin. Ito ang totoong Christian. Hindi madaling utuin. Why sila? Acts chapter 17, verse 10. The brothers immediately sent Paul and Silas away by night to Berea. And when they arrived there, they went to Jewish synagogue. Nangaral po sina Pablo sa Berea. Verse 11, pansin niyo. Now, these Jews were more noble than those in Thessalonica. Mas mauutak sila kaysa sa taga-Thessalonians. Why? They received the word with all eagerness, examining the scriptures daily to see if these things were so. Nagtuturo na po si Pablo doon po sa Berean Church. Pero yung mga Berean Christian, di ba ho? Ano ba sabi ni Pablo? May rapture ho ba? Tingnan natin totoo sinasabi niya. Meron silang Bible. Hindi po sila uto-uto. Kaya tuwan-tuwa si Pablo. Yun ang totoong Christian. Hindi yung kung anong sinabi ng leader, yun na yun. Hindi ho, kahit ho akong pastor ninyo. Lahat ng sasabihin ko dapat, binabasa nyo rin sa Biblia, tama ba si pastor nun? Tingnan natin, baka niloloko tayo ni pastor.
Tignan natin. Kaya binabasa po ito. Yun ang mga taga-Berean Christian. Nagturo ang pastor, pero pag uwi sa bahay, babasahin nila yung tinuro ni pastor. Totoo ba yun? Baka niloloko lang tayo. Kaya hindi sila naliligaw. As an overview, yun po yung sa church po ng Thyatira, okay sila, commendation. Ang complaint lang ni Lord talaga ay pinamumuhay nila ang doktrina ni Jezebel. Yan, the church that speak the age under the Roman Catholic Church. Kasi nasa ilalim sila ng Roman Catholic Church. Remember, sinabi ko sa inyo noon, yung church history. Nung si Emperor Constantine ay naniwala kay Jesus, lahat ng mga pagano sumali sa church, dala-dala yung kanilang mga anito-anita, yung kanilang mga Diyos-Diyosan. Kaya magmula noon, ang church na maganda dalisay, nasira kasi tumigil ang persecution. Kasi yung emperor Christian eh. O di maging Christian na rin tayo. That is politics. Di ba? By the way, yung Jezebel na ito, nasa Old Testament. Hindi lamang nung panahon ng First King. Nung panahon po ni Isaiah, pinamumuhay po, galit na galit ang Diyos. Makikita niyo ho yan sa Jeremiah chapter 7. Jeremiah chapter 44. Ang tawag nila rito ay the Queen of Heaven. Reyna ng kalangitan. Nung nabasa ko ito na, bakit ko sinasamba ang Queen of Heaven? Kalaban pala ito ng Panginoon. Hindi ko alam, Lord. Hindi sa amin. Basahin nga natin. Kayo basahin niyo. Magkabasa lang po ako ng verse 18. Pero ito, Jeremiah chapter 7, verse 16. Jeremiah chapter 44, verse 15. Ito, Jeremiah chapter 7, verse 18. Babasahin ko sa inyo. Maiksi lang. Jeremiah chapter 7, verse 16 muna. As for you, do not pray for these people. Kasi si Jeremiah, ipinapanalangin niya yung mga Hudyo. Lord, patawarin niyo na po sila. Tulungan niyo po kami, Lord. Hirap na kami sa buhay. Sumagot ang Diyos. Huwag mo nang ipapanalangin ng mga taong ito. I lift up a cry or prayer for them. And do not intercede with me, for I will not hear your prayer. Verse 17, do you not see what they are doing? Pinagalitan pa nga ng Panginoon si Jeremiah. Hindi mo nakikita yung ginagawa nila? For I will not hear you. Do you not see what they are doing in the cities of Judah and in the streets of Jerusalem? Verse 18, ito na. The children gathered wood, the fathers kindled fire, and the women knead dough to make cakes for the Queen of Heaven. Queen of Heaven. Have you ever heard about the Queen of Heaven? Reyna ng kalangitan. Dinadasal ho natin yan sa rosaryo. I've been a Catholic 40 years ago. Reyna ng kalangitan. Ngayon pala kalaban ng Diyos. Ba sabi natin, Queen of Heaven, pray for me. Lakas pa ng bibig. Umuubo-ubo pa ako. Mali pala yun. Kaya sabi ng Panginoon, ginagalit talaga ako ng mga taong ito. Naghahandog sila ng pagkain sa reyna ng... Wala naman talagang reyna ng kalangitan. There is no such Queen of Heaven. Pero yung mga Hudyo, pinipilit na may reyna. At yung reyna yun, si Jezebel. Patay na ho kasi si Jezebel dito. Sinasamba pa rin nila. Nako, hindi ko na... Basahin nyo lang, Jeremiah chapter 7, Jeremiah chapter 44. Galit na galit ang Panginoon sa Queen of Heaven na to. By the way, ang Queen of Heaven na ito, nandoon pa rin sa Revelation, sa Great Revelation. Magugulat ho kayo pagka tinapik ho natin yun. Siya po yung babaeng harlot na nakasakay sa isang halimaw na may 7 ulo. Grabe, napakami. Kaya yung Biblia ho, talagang sunod-sunod po yan. Hindi umaalis. At yung Jezebel na ito, ang espiritu ng Jezebel, hindi lang religion ng kanyang pinapasok ha. Ang pinapasok po niya, pati politiko. Kasi yung Great Tribulation, politics din ho yun. Nakikialam siya sa politiko. Naalala niyo sa Pilipinas, nagkaroon ng people's power. Ano ginawa ng mga Pilipino? Nagtayo sila ng rebulto ni Jezebel sa EDSA. Yan. Nung tinatayo yun, Panginoon, patawarin niyo po kami. Ang akala nila, yun ang nagligtas sa amin. Pero Panginoon, alam namin kayo.
Pero ang mga tao nung niligtas niyo ang Pilipino, ang mga tao, ang pinarangalan, si Jezebel. Galit na naman ang Diyos. Bakit siya? Bakit siya ang pinaparangalan ninyo? Bakit hindi si Jesus? Yan, puro sumpa na naman ang Pilipinas. Hindi na ho natanggal-tanggal. Dahil ang church ay pinasok ni Jezebel. Pero yung itsura ho ng revolter, doon sa may Robinson, alam niyo yun, sa may EDSA, kakatakot ang itsura. Mga demonyo. Ay, grabe. Forgive us, oh God. Sana may mga pastor na nangangaral ng ganito para mga Pilipino magising. Pinapakialaman politics. Nakikialam mo sila. Ang tawag nila ron, people's power. Kita ho ninyo? Yung kapangyarihan pa, inalay, kinuha pa sa mga... Ang kapangyarihan, galing sa Diyos, kinakatangan natin eh. For thine is the kingdom and the power. Sa iyo nagmumula lahat ng kapangyarihan, ang kaluwalhatian. Hindi sa tao. Bulag talaga mga Pilipino. Niligtas na nga ng Panginoon sa matinding revolution ng Pilipinas. Nung niligtas ng Panginoon, si Jezebel ang pinarangalan. Ay, nagalit lalo ang Diyos. That's why verse 18, the children gather wood, father like kindle fire, and the woman need not to make cakes for the Queen of Heaven, and they pour out drink offering to other gods to provoke me to anger. Talagang ginagalit nila ako, sabi ng Panginoon. Is it I whom they provoke? Ako ba ginagalit nila? Hindi nila alam, lalo lang nilang pinasasama ang kanilang buhay. Pag tinuloy ho natin sa verse 20. Verse 19, subalit ako ba talaga ang kanilang sinasaktan? Hindi, manapay ang kanilang sarili, ang kanilang sinasaktan, at inilalagay nila sa kahihiyan. Kaya nga, ibubuhos ko sa lugar na ito ang aking galit at puot. Yan ang tinataglay ngayon ng ating bansa. Kaya kahit anong mangyari sa ating bansa, laging magulo. Patayan, korupsyon, kasamaan. Dahil napasok na ni Jezebel hindi lamang ang religion, pati ang bansang Pilipinas. Ay, grabe. Kaya, buti nga may mga full gospel church na katulad natin na hindi naniniwala sa doktrina ni Jezebel. Pero ang bait ni Lord binibigyan pa kita ng panahon para magsisi. Pag hindi ka nagsisi, dadanas ka sa matinding kapighatian, Great Tribulation. This church is specifically the true believers in Christ, but they have another God. That is their great combination. Kasi ganito ito pa para maniwalag ko. Bakit kasama ang Catholic sa 7 churches? Kasi po ang Catholic, they also believe in Jesus Christ. Naniniwala sila kay Jesus. Di ba? Kaya nga nagse-celebrate ang Pilipinas yung mahal na araw tsaka Pasko Naniniwala sila sa Trinity. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. So kasama sila. Ang problema, naniniwala nga kay Jesus, pero doktrina ni Jezebel lang yung pinamumuhay. Kaya may sakit ang Pilipinas. Kaya yung ibang church, Christian, akala nila yung Catholic, hindi Christian. Kasi nga yung iba naman, Christian din sila meron din sila, may Bible din sila may Jesus din sila. Oo nga, meron. Pero kaya nga ito tinutuwid ni Lord. Okay ka sana, naniniwala ka sa akin, pero kinakailangan ma-born again ka. Ang problema, ultimo yung church, ayaw ma-born again. Pinagtatawanan nga nila yung mga born again. Di ba pinagtatawanan tayo? Sabi nila, sige, kung ayaw magsisi, kayo rin, dadaan kayo sa matinding kapighatian. Pero ang maganda, hindi lahat ng Thyatira ay may doctrine ni Jesus. Yung iba umaalis, katulad po natin. Ako, galing ako ron. Umalis ako. Sabi ng Panginoon, kayo na umalis, okay lang kayo. Ang gantimpala ko sa inyo, rapture. Yung po yung rapture, yung po yung pinangako niya sa mga magtatanggupay, bibigyan po niya ng morning sun, morning star. Yung morning star, it symbolizes another hope of the rapture of the church. Kaya sa madaling salita, isuman natin,
ang mga hindi magsisisi sa doktrina ni Jezebel, dadanas ng Great Tribulation. Yung tumalikod sa doktrina ni Jezebel, ang reward ko sa inyo, kasama kayo sa rapture. Ay, salamat, Panginoon. Nakasama rin tayo. Hindi pa kayong tutuwa? Kaya sabi ho niya sa verse 20, Revelation chapter 2, verse 20, "Nevertheless, I have this against you. You tolerate that woman Jezebel." Tolerate kasi, kinukonsinti, sinasang-ayunan. "You tolerate that woman Jezebel, who calls herself a prophetess, by her teaching and misled my servant into fornication or sexual immorality and the eating of food sacrificed to idols." Diba sabi nga ni Pablo, kaya dinefine ko sa inyo ang ibig sabihin ng fornication dito, sexual immorality. Kasi lahat ng Christian dapat nakatuon sa kanyang kasintahan. Ang kasintahan natin ay si Lord. St. Paul, 2 Corinthians chapter 11 verse 2. 2 Corinthians chapter 11 verse 2. Ito ang lagay natin as Christian. Sabi ni St. Paul, siyempre, sinulat ni Pablo, pero inspired ho ng Holy Spirit ito. "I feel a divine jealousy for you. For I betrothed you to one husband to present you as a pure virgin to Christ Jesus." Kasi pagdating natin sa langit after the rapture, ikakasal po tayo kay Lord Jesus. Diba nakalagay yan? Pinag-aralan natin sa Revelation. Rapture. Pagdating sa rapture, sa langit tayo. Habang nagkakaroon ng Great Tribulation, 7 years sa mundo, sa langit naman, 7 taon, ikakasal ang church at ang Panginoong, ikakasal tayo sa Panginoong Hesus. Kaya sabi ni Pablo, "I betrothed you." If you betrothed, engage. In-engage ko na kayo sa Panginoong Hesus. Huwag na kayong magtataksil, huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos-Diyosan. Si Jesus lang yung Diyos. "I betrothed you to one husband, even to Christ, to present you as a pure virgin to Christ." Ikakasal tayo kay Lord. Kaya si Lord, hindi siya papayag na ikasal sa mga taong taksil sa Kanya, na hindi siyang sinasamba, kundi sinasamba si Jezebel. Kaya hindi kasama sa rapture, yung sumasamba kay Jezebel. Alam niyo yan, lahat naman tayo halos dito, kinasal. Papayag ba kayo yung babaeng papakasalan ninyo, may ibang lalaki? Ayaw natin. Pag nagpapakasal tayo, ikaw lang at ako. Kaya tayo, ang mga Christian, devoted kay Lord Jesus. We do not worship anybody except Christ. Siya lang ang namatay para sa atin. Tumubos sa ating kasalanan. Siya lang ang nagmahal sa atin. Di ba? Pinag-aralan natin yan. Ang Diyos ang pumili. Si Jesus ang nagligtas. Ang Holy Spirit ang nagselyo. At ang habilin ng Holy Spirit sa atin, "Be faithful unto our Lord Jesus." Iyon po sabi ni Pablo. Kaya si Pablo nga nagsiselos kapag ang tao may sinasabang ibang Diyos-Diyosan. Sabi ni Pablo, "I feel a divine jealousy for you." Kiselos ako sa inyo, kung sino-sino sinasamba ninyo. "For I have betrothed you to one husband to present you as a pure virgin to Christ." Well, this church is the opposite. They have love and service to the Lord and one another and are noted for it. Yet their love has become tolerance for that which is evil in the sight of God. Friends, yung church kasi tinotolerate, yun ang ayaw ni Lord. Even in this church, ayaw natin konsintihin ang maling pamumuhay. Ayaw natin konsintihin ang maling doktrina. Kaya nga ang pastor, ang obligasyon ng pastor, teach the doctrine of God. Pag hindi ko tinuro ang doktrina ng Diyos, ako naman ang mananagot sa Diyos. Kaya sabi ko sa inyo, sasagasaan tayo lahat ng 7 churches, tatamaan tayo, masaktan na kayo kung masasaktan. Ang gusto lang ng Panginoon, magsisi tayo sa ating mga kasalanan. Mabait ang Diyos ay mapagpatawad. Pero pag hindi tayo magsisisi, si Lord na nagsabi, kung hindi ka magsisisi, ikaw rin, hindi ka kasama sa rapture. Dadanas ka sa matinding kapig. Pag Great Tribulation, maawa ho kayo. Lahat po ng demonyo, pakakawalan ng Panginoon sa buong mundo. Totorturin lahat. Hindi ka pakakainin, maliban tatakan ka ng 666. Pag tinatakan ka naman ng 666, hindi ka na maliligtas kahit anong gawin mo. Hahabulin ka lagi ng gobyerno. Wala na makapagtatago.
Kaya hinahabol ng mga tao ng gobyerno ng mga tao during the Great Tribulation upang sambahin ang Antichrist. Kaya sabi sa inyo, ang pinakamadali na ay itong panahon natin ng grace. Hanggat may panahon pa, talikuran natin ang lahat ng kasalanan at lumapit tayo sa Panginoon. Friends, nung binabasa ko po itong 7 churches, ito ang nakita ko. Ang Panginoon pala, kahit maliit na kasalanan, sisiya sa atin niya. Sa atin kasi hindi tayo ganun eh. Hindi, pastor piso lang naman ang kinupit ko eh. Ano ba naman sila nga, milyon-milyon ang kinukupit nila. Ako, piso lang eh. Hindi naman siguro papansinin. Hindi ho, kay Lord kahit piso papansinin niya. Dito. Hindi, basahin yung sabi ko, grabe. Kahit pala maliliit, kahit maling motibo. Kaya pala tinuturuan tayo ng Panginoon, God is holy, you must also be holy. Kasi sa mga Christian, hindi yung kasalanan ko maliliit lang eh. Sila nga, pumapatay pa sila ng tao. Ako, pinapatay ko mga ibon lang tsaka pusa. Hindi kahit maliliit na bagay, kasalanan pa rin yun. Akala natin, mayroong tinatawag na white lies. There is no such white lies in the Bible. Sa Biblia, lahat ng kasalanan, malaki o maliit, ay kasalanan. Binayaran po tayo ng Panginoong Yesus dyan. Kailangan natin magsisi. Kahit piso lang ang kinupit mo, magsisi ka kay Lord. Hindi, piso lang naman. Kung ninakaw ko, 1,000, siguro magsisisi. Piso lang naman yan eh. Yan. Ganyan ang utak ng tao eh. Akala nila, ang Diyos madadaan sa maliit. Hindi ho. Sisiya sa atin ng Diyos, kahit kalit-liitan. Kaya sa Biblia, pansin po ninyo, yung magalit ka lang sa tao ng walang dahilan, kasalanan na ho yun. Pero hindi natin pinapansin yun kasi, nagulit ako sa kanya, kaya wala siyang ginagawa. Pero hindi ko naman siya pinapatay. Hindi ko naman siya ninanakawan. Basta galit lang ako. Ayoko lang makita ang mukha niya. Pero sa mata ng Diyos, malaking bagay yun. That is already a sin. Sabi ni Bawit, di ba? Sabi ni Lord sa Matthew chapter 6, yung mag-alit ka sa tao ng walang dahilan, para ka nang pumatay. Yung tumingin ka sa babae ng may kalaswaan, para mo na siyang ni-rape. Pinag-imbutan mo ang gamit ng iyong kapwa, para mo na siyang pinagnakawan. Hindi mo naman talaga nire-rape, hindi ka naman talaga nagnanakaw, hindi ka naman talaga pumapatay. Pero sa puso mo, gusto mong kunin ang kanyang kayamanan, gusto mo siyang madisgrasya. Lahat ng nasa isip ng tao, para mo na rin ginawa. Yan ang pagkakaiba ng bagong tipan at lumang tipan. Sa lumang tipan, malibang gahasahin mo ang tao at may witches na dalawa, you're committing a crime of rape. Sa bagong tipan, tumingin ka lang sa babae ng hubad sa isip mo. Ni-rape mo na siya. Ganyan katindi ang pananaw ng Diyos. Kaya si Lord, ang pasin ko, dinadalisay ni Lord pati puso natin at isip. Kaya ayaw ni Lord na mag-iisip tayo ng masama sa ating kapwa. Ay, sabi ko, Lord, help me. Paano ito mabubuhay ang mga Christian? Grabe. Pero natutuwa ako kay Lord. Pinaparanas niya sa atin ang kanyang damdamin. Kaya walang Kristiyano nag-iisip ng masama sa kanyang kapwa. Lahat ng Christian ang tingin sa kanyang kapwa, maganda. Mabuti. Hindi siya naghahangad ng kasamaan o ng kapahamangan. Di ba? Kaya sabi ni Iba, Godi, naku, delikado pipreach mo yung idolatry, maraming tao magagalit sa'yo. Unfortunately, many churches have followed the world here, accepting lifestyle and practices that God hates, such as the doctrine of Jezebel. They want to be seen as non-judge. Kasi, Godi, pag pinirish mo yan, dapat madama ng mga tao, mapagmahal tayo, hindi tayo judgmental. Yan ang lagi ko narinig sa mga church. Kaya ayaw nila ipapreach ang idolatry. Kasi judgmental daw ang mga friends. They want to seen as non-judgmental and accepting out of all. They want to be seen as a loving church. Dapat malaman nila, mapagmahal tayong Kristiyano. Huwag mo ituturing ang idolatry, magagalit ang mga tao sa iyo. Pag hindi ko tinuro ang idolatry dito na Jezebel, ako naman ang pagagalitan ni Lord. Sasabihin ni Lord, tinotolerate mo sila. Kinukonsinti mo ang mga miyembro mo na sumamba kay Jezebel.
Ayan. Kayo na ho witness. Ayoko pang itolerate because that is sin. That's why in Ephesus, loss is love. Yung sa Ephesus po yung church, na walang unang pag-ibig, nanatili ang katotohanan. Dito naman sa Thyatira, na walang katotohanan, nanatili ang pag-ibig. Kabaliktaran ng Ephesus. Dapat po pareho ang pag-ibig at katotohanan should go together. Di ba? May katotohanan ka nga, wala ka namang pag-ibig. Dito naman sa Thyatira, may pag-ibig ka nga, wala ka namang katotohanan. That's why Jezebel rise up who called herself prophetess. Itinuturing ng babae na siya ang tagapamagitan sa Diyos at tao. Di ba? Alam niyo ho yan? Kasi hindi pa natin nababasa yung 1 Timothy chapter 2, verse 5. For there is only one mediator between God and man, the man Christ Jesus. Gusto mo lumapit sa Diyos? Lumapit ka lang kay Jesus. Siya lang ang daan. Ang buhay at ang katotohanan. Walang sino mo makakaparong sama kundi sa pamamagitan ni Jesus. Not even Mary. Yung totoong Maria, walang kinalaman dito na sa langit, ang ganda ng buhay niya. Pero ang problema yung Jezebel, nagpanggap na Maria siya. Dami na uto. That's why, according to Smith Bible Dictionary, Jezebel was the most wicked woman in the Old Testament. Hindi, yung pinakasama, yun ang pumasok sa church in the New Testament. Di ba? You might remember that later in the book of Revelation, sa Great Revelation, we see the image of a woman. Babae na naman ito. Ang tawag sa kanya ay the harlot, who is drunk on the blood of the saints as she rides and controls the beast in the book of Revelation chapter 7. Siya po yung babae nakasakay sa halimaw na may 7 ulo o 10 ulo. This is the same imagery using a woman as the picture of the false religious system. By the way, sa Great Revelation, makikita ko ninyo, may galaw po ang Roman Catholic Church doon. Pero papatayin din ho siya. Ang papatay sa kanya, the Antichrist. Mag-aaway-away sila. Kaya yun po, we will end with this. Basahin nyo na lang po, not so much of Jezebel sa 1 King chapter 16, chapter 17. Pero dito ho sa atin, again, we see this down through the history of the Roman Catholic Church and is seen by the woman pictured in Revelation 17 who sits upon the rides of the beast. Siya po'y nakasakay sa halimaw. Sinasakay niya ang Antichrist. Magkakampi sila ng simula. Pero bandang huli, nag-away sila. Ang pumatay sa kanya sa Roman Catholic Church ay ang Antichrist. That's why Jezebel promoted false religion, idolatry, and the worship of Baal. Ganun ba? Doctrine pa rin ho yun. That's why in the last days, God will use 10 kings to destroy this wicked woman and false religious system. Yan po eh. Ito, ang Panginoon, binigyan, sa verse 21 ng chapter 2, binigyan ni Lord ang Thyatira Church ng panahon para magsisi. Magsisi ka na. By the way, in our time, kung kayo po ay aware sa current event, buo na po ang tinatawag na Abraham Accord. Ang Abraham Accord sa UAE, sa pamumuno po ni Trump at ng Pope, pinagsama-sama nila magkakaroon sila ng isang religyong itatayo sa buong mundo. Ang tawag ay the Abraham Accord. Sabi nila, total, lahat naman tayo naniniwala sa isang Diyos. Sige, tawagin natin itong Abraham Accord. Romanism is Christianity, Judaism, and heathenism. Heathenism, Islam. Kaya tatlo ito, Catholic, Judaism, and Islam magsasama. Yun ang isang religyong kakalat sa buong mundo. Para huwag na raw mag-away-away ang mga religion. Kasama ang Catholic. Judaism, kasama Hudyo. Islam, kasama Muslim. But God gave her, the Rome, space to repent. Alam po ninyo, matagal na po itong inaral ng Panginoon. Nagpadala ang Diyos ng kanyang mga lingkod upang ang Roman Catholic Church ay magsisi. Pero pinapatay nila yung nangangaral ng Biblia. Sa Europe pa lang ho ito. For example, sa Banarola in Italy, nangaral ng Biblia para magbago ang Roman Catholic, pinatay. Si John Wycliffe, si John Huss,
Nangaral ng Biblia. Mga pari po ito, pinapatay ng Pope. Sa Scotland, si John Knox, nangaral ng Biblia, pinapatay ng reyna ng Scotland. Si Martin Luther ng Germany, nangaral ng Biblia, pinapapatay ng mga Pope, ng Pope. Zwingli in Switzerland, John Calvin in France, lahat ng mga lingkod ng Diyos, yung preaching ko, preaching din nila yun. Pinapatay. Kaya ako, pwede rin ipapatay. Kasi nangangaralo ako ng tama eh. Tatamaan ka. Kaya lang siyempre, paglingkod ka ng Diyos, ayoko man sabihin, kinakailangan sabihin ko. Friends, because my loyalty is unto our Lord Jesus. Dapat matapang ka. Eh di patayin ninyo ako. Si Lord ang bahala sa akin. Those mighty reformers whom God raised up throughout the world to call Rome to repent of her iniquity, but she repented not. Grabe yung history mo natin, ano? I will end with this. Sabi niya, verse 22, Behold, I will throw her on the bed of sickness, and those who commit adultery with her into great tribulation, unless they repent of their deeds. Yun lang ho. Warning ho ito. And anyone who follows the Roman Catholic Church with its Babylonian religion should realize that they are getting into bed with the Jezebel. And them that commit adultery with her into great tribulation, except they repent. Talagang dadanas ho ng great tribulation. Maliban na, kaya sabi ko sa inyo, kinakailangan ma-born again ang mga Catholic, lahat ng tao. Yun lang ang pag-asa. Kaya na paano mabuborn again, kinahihiyangan nila ang born again. Eh. Tawag nga nila sa atin, born agains. Burn. Hindi, no? Salita ng Lord yun. You must be born again. Huwag mong bababuhin ang word na born again. Because it comes from the mouth of our Lord Jesus. Galit ang Panginoon sa binababoy ang kanyang salita. You must be born again. Guro, tsaka ako na lang itatapik sa inyo ito. Kung loloobin ni Lord, kung hindi pa magra-rapture, tatakil natin yung Revelation chapter 17. Pero ito, palagay ko, akin lang ho ito. Palagay ko, pagkatapos ng 7 churches, magra-rapture. Kasi inaano lang ho ito ni Lord. Sabi sa akin, urgent message. Tutukan mo ang 7 churches. Para lahat tamaan, magising, magrepent. Dahil pag hindi mo bibigayan, maraming maiiwan. Ito na ho yun. Kaya sinabi ko sa inyo, dadanas ng Great Tribulation. Pero, yung mga hindi tinanggap at tinakwil ang doktrina ni Jezebel, the Lord has promised, I will give you the morning star. Ang morning star, it symbolizes the rapture. Kaya kasama tayo sa rapture. Alam ko, majority sa atin, galing sa Roman Catholic Church. Bira lang hindi. Tayo po bang hinugot ng Panginoon. So the message to the Thyatiran type church is very serious. Just repent and come back to salvation. In Christ alone, through faith alone, by grace alone. Tapos ito yung tayo, verse 24. Now I say to the rest of you in Thyatira, to you who do not hold her teaching, the teaching of Jezebel, and have not learned Satan's so-called deep secret, I will not impose any other burden on you. There's a lot of things that come into the church through the Catholic Church, or what we call as Revelation, the Babylonian mystery religion, sa Great Revelation, lalabas. Ngayon, ang tawag sa kanya, the Jezebel doctrine. Pagdating sa Great Tribulation, ang tawag sa kanya, hindi na ho Jezebel. Ang tawag sa kanya, the Babylonian mystery religion. Babae pa rin ho yun. Meaning, it is a religion. That's why the church at Thyatira had come to great characteristic, walking in love, faith, service, and so on, yet they tolerate
that false prophetess, Jezebel. Alam na ho natin ito. Di ho ba? According to Dr. Tim DeHay, sinabi ho niya revelation dito. Kaya lang, di ko na ho, we have no more time, pinakita na ho niya rito. Siguro sa Bible study na lang, sa Webes, sasabihin ko na lang yung iba rito sa inyo. But the promise to us, in verse 24 to 29, ay tayo na hindi naniniwala sa doktrina ni Jezebel, the Lord had promised He will give us the morning star. He will be included in the rapture of the church. Yan, 29. 28, I will also give him the morning star. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Friends, the morning star appears first in... Morning star po sa atin, yun po yung Venus eh. Lumalabas po yan sa madaling araw. Tapos po niya sisikat na yung araw. Kaya yun po yung rapture. Panibagong araw na ibibigay ng Panginoon. And let us thank God for what He has done unto us. And sana makita rin natin, kaya kailangan po natin i-share ito sa ating mga kamag-anak na hindi pa naboborn again. Kasi pag hindi sila naborn again, totoo ho yung pag hindi naborn again ng tao, hindi ho siya makakasama sa rapture. There's only one way. You must be born again, Jesus said. At huwag natin ikahihiya ang born again. Pag kinahiya mo ang born again, kinahihiya mo ang salita ni Jesus, ikakahiya ka rin ng Panginoong Jesus. You must be born again. Kinakailangan maipanganak ang tao ng ikalawang beses. Kasi pag hindi ka pinanganak ng ikalawang beses, mamamatay ka ng 2 beses. Pag pinanganak ka ng maguli, 2 beses ka pinanganak, 1 beses ka lang mamatay. Yung patay ng katawan. Pero hindi ka na mamamatay sa impyerno. Kasi yung tao, pag napunta sa impyerno, ang tawag doon ng Revelation chapter 21 ay death. Remember? And death and Hades were thrown into the lake of fire. That is the second death. Let us all please bow down in prayer. Dear Heavenly Father, thank you, Father God, for the spirit of wisdom, knowledge, and understanding. Pinahintulot yung maunawaan namin ang bawat sitas ng banal na kasulatan sa aklat ng pahayag. Ang 7 iglesia ninyo, Panginoong Hesus, na ibinigay sa amin, ay aming pagbulay-bulayan upang masilayan namin ang aming tunay na kalalagayan sa inyong paningin. Karamihan sa amin, Ama, ay may mga kasalanan. Minsan hindi namin pinapansin, subalit sinusuri ninyo ang kahit kaloob-loobang kasalanan sa aming mga puso at isipan upang ito'y maihingi ng tawad sa inyo. Sapagkat kayo ay namatay dahil sa aming mga kasalanan. Maliit man o malaki, Panginoon, ay inyong sinisiyasat at aming ipagbibigay sulit sa inyong harapan. Gayunpaman, Panginoong Hesus, patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Maliit man o malaki. Maawa na po kayo sa amin. Tulungan niyo kaming magkaroon ng bagong buhay. Turuan niyo kaming matutong mamuhay ayon sa inyong kalooban. Ilayo niyo kami sa maling katuruan. Puspusin kami ng banal mong Espiritu, Panginoon. Patnubayan niyo kami. Habang hinihintay namin ang inyong pagdagit, Panginoong Hesus, samahan niyo ang bawat isa sa aming pamumuhay sa mundong ito. Karamihan sa amin ay may mga pinagdadaan ng problema. Ang iba'y may mga sakit at may karamdaman. Ang iba'y nagigipit. Panginoong Hesus, maawa po kayo sa amin. Kayo lamang ang meron kami sa buhay. Ang tanging pag-asa namin. Abutin niyo po ang mga anak niyong ito, O Diyos, ng inyong mayamang awa. Dalangin ko'y dalawin niyo po ang kanilang mga tahanan. Suriin ang kanilang mga puso. Paghilumin ang kanilang mga sugat, Panginoon. At tulungan niyo silang magawa ang inyong kalooban. Nawa puspusin silang lahat ng Espiritu Santo at ihanda niyo kami sa pagsalubong sa aming Panginoong Hesus. Maraming salamat, O Banal na Espiritu, sa katuruang ito na nanggagaling sa inyong katotohanan. Nang dahil kay Kristo Jesus, kami ay ginawa niyong bagong nilalang.
Salamat, Panginoong Isus, patnubayan niyo sila at Ama, naway pakinggan niyo ang kanilang mga panalangin at petisyon. Yamang din lang kayo ay nagiging tapat sa amin. Tulungan niyo silang malutas ang kanilang mga problema para sa inyong kaluwalhatian. Pakinggan niyo po ang kanilang panalangin. Salamat po, ingatan niyo silang lahat. Nawa ang pag-ibig ninyo, O Diyos, ang biyaya ni Kristo at ang pakipagpisa ng Espiritu Santo ay manatili sa aming buhay sa pang-araw-araw. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. To God be the glory.